guys, welcome sa RJ's Farm. So andito tayo sa ating mulberry section. Ayan, makikita nyo, nililinis na natin ulit itong ating mga mulberry. So medyo napabayaan natin sila nung nagpa sunflower tayo doon. Ngayon tapos na yung mga sunflower, kaya pwede na natin silang ayusin. So ayan, si Tatang nagga-grass cutter. Tapos tayo naman magpo-pruning na tayo, kasi kung mapapansin nyo, ayan, nagtatanggal na yung mga dahon nila. So ibig sabihin gusto na nilang mamunga. So ayan, sinubukan na natin silang i-prune yung isa pa. Tapos ito mga ano, ito yung susunod natin yan. Tatapusin natin ngayong araw na to, kasi kukunti na lang yung dahon yan eh. Ayan. So ayan na guys, natapos na nating i-grass cutter, and then ayan, na-prune na din na natin tong itong tatlong row din for March na to, March, April, para pagdating ng mahal na araw may mapipik yung mga bibisita rito, kasi bakasyon, marami kasi pupunta pag mahal na araw eh. So antay lang tayo ng 1.5 months. Yan, babad break na yung mga yan. Tapos pala yung iba, dahil nagpatubig tayo rito, so yung mga langgam aakyat yan sa mga puno. Ayan, ang ginawa natin, in-spray natin sila ng insecticide para yung baba nila, para hindi na sila pumunta sa mga puno. Pero yung mga may bunga doon, din naman natin in-spray. Ito lang mga kakaprun lang, kasi ito yung pinapatubigan natin. Yan. Tapos ito pala, kaya nilagay muna natin sa baba. Antayin muna natin mabulok. Tapos pagkatapos niyan, siguro pag nauulanan to, pag malapit na siyang mabulok, ibubungkalin natin tong mga gilid nila rito, tsaka natin nilalagay yan, para hindi tumubo yung damo, tsaka maging fertilizer na rin itong mga naging dahon, itong mga dahon ng mulberry. Yan. So itong row na to, ito yung tinetest natin dati na sinasabi natin na tatanggalin, kasi nakita ko din sa YouTube, para maging mas malaki yung mga bunga niya. Ayan, tinatanggalan ng dahon. Kagaya nito, yung mga dahon tinatanggal natin para wala silang kaagaw sa nutrition. Kagaya nito, ito tinatanggal din to. Ayan. Kagaya nito, ayan ang dami Pero pag ano to, lalaki pa rin lalo, kasi naaarawan sila. Yan, isa rin ng ano yan. So kailangang may araw sila, naaarawan, para lalo sila lumaki at tumamis. Ito yung mga epekto nung nasabi namin dati, na pag tinatanggalan mo ng dahon. Kagaya nito, pag dinedefoliate mo sila ulit, kagaya ng mga to, ayan, mapapansin natin, malalaki sila. Ayan, malalaki sila, lalaki pa yan. Tapos ano yan, magiging yung mga nagpipiking, ano sila, kukunin nila, kasi minsan kasi pag nakatago, ayaw nilang ipasok yung mga kamay nila o pitasin yung mga nasa loob. Pero pag ganyan na ano yan, nakalitaw, hindi na sila matatakot na ipasok nila yung mga kamay nila. Kasi yung iba, akala nila may mga mangangagat sa loob. Yan, ito sila, yan, yung mga na-defoliate. So itong mga to, pinapapiking na natin, kaya na masyadong hindi sila nalihinog marami, kasi na-picking na naman. Kaya ang natitira, yung mga pahinog pa lang. Kagaya niyan, may mga nag-picking kaninang umaga. So yung gagawin natin yan, i-stop talaga natin sila para sabay-sabay na mahinog, para marami tayong mapapik sa mga papasyal dito sa ngayong March or February. Pero ito, naka-schedule na rin mga to. Ito hindi pa natapos. Hindi pa natapos si defoliate, kaya nakita mo hindi sila nakakalabas, hindi mo nakikita sila. So ang gagawin natin, ginaganyan yan hanggang sa mawala yung
uminit na kaya tinigil muna. Bukas naman o kaya mamayang hapon ulit. Yan, ito for February siguro to, February, March. Ito April, dire-diretso na siya. Kagaya ng mga to. Ayan, kakapuron lang na ito, almost 1 week, 2 weeks. Ayun, ang dami na rin siyang nilalabas na bunga. Yan. At saka yung mga kinalat din nating mga austerky dito. Pinapalaki natin yung mga austerky natin para may lalaki na yung austerky natin dito. Kasi doon sa loob ng ubasan, hindi makalaki yung austerky kasi nga may balag. So pag lumalaki siya, nadadamage siya doon sa wire. Kaya napuputol siya. Yan. Ito sila. And then maintain din natin ulit yung mga ibang hindi productive na sanga. Kagaya nito, tinanggal na natin yan, pinutol natin. Kasi hindi siya productive, puro malaking sanga na lang siya na umaakyat. Tsaka ito, pinutol din natin itong isa kasi nasa loob siya. So, ang ano natin ngayon, dapat wala siyang sanga sa loob. Para yung airflow ng yung daanan ng hangin o airflow, para ano siya, hindi sila mag-aapid o hindi babahay ng mga gagamba. So sa pag-ano natin, pag-observe natin, yan ang ano natin, napansin natin. Kagaya nito, hindi pa natin to nakita. Tatanggalin natin tong gitna na yan. Pero sa susunod na lang siguro natin tatanggalin. Susunod na fruiting nila kasi nag-ano na siya nag-bad break na. Doon natin puputulin yan sa susunod. Ito. Puputulin natin yan kasi nasa loob siya. Hindi siya productive pag nasa loob. Malalaglag yan yung mga dahon niya, ay mga bunga niya. Yan. So ganito ngayon, malinis na yung farm. Ito yung mga nung na December. Ito yung mga December na na-prune natin, na pinapick and pay natin, December, January. Ayan, wala silang bunga. Pero kung mapapansin nyo, dahil sa panahon, parang gusto na naman nila mamunga. Siguro after 1 month lang siguro, puprune na natin ulito. Kasi kung sana siya nagtatanggal, yan, oh. Kung sana siya nagtatanggal, ibig sabihin once na nagtanggal na yan, magbabad break na uli siya. So kahit kontrolin natin, magbabad break at magbabad break pa rin sila. Pero ang gagawin natin, pagsasabay-sabayan para maganda. Yan. Siguro dito once na nagbad break na to, or after 1 week or 2 weeks pa to, isusunod na natin tong kabila. So ayan yung view natin ngayon. Yan, tinanggal natin yung damo para malinis tingnan. O kaya magandang apakan. Yan. Gaya nito, dahil wala siyang airflow, ayan, nag-a-apid siya. Pero once na na-prune na natin, yan, mawawala na tong apids na yan. Ayan, natuyo na yung apids. So. Matutuyo na yan kasi nasinaga na sila ng araw. Dati kasi may mga dahon yun eh. Yan. So yan yung ating mulberry farm and then yung Mount Arayat.